Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Jun Sorial at si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas! At sa buong mundo, ito ang balita. May sasubmit kaming mga documents. Oo. Kasama yung abogado ko. Kasi sabi nila nagtatago ako. Hindi naman. Suspended Bucor Chief Gerald Bantag dumalo sa preliminary investigation sa kasong pagpatay kay Percy Lapid at umano'y middleman na si June Villamor. Kampo ni Bantag nais na mag-inhibit ang DOJ sa kaso at ilipat ito sa ombudsman. My directive to all the units, the regional directors, provincial directors, including the CIDG and the IG, pagtulong-tulungan nila na hanapin itong mga nag-operate ng isabong at patigilin nila ito. Crackdown sa isabong muling ipinag-utos ng pamunuan ng Philippine National Police. May konting halo, yung sa DepEd, naibalik po yun. Pero yung sa ibang agencies na kinapyas po ng Senado, hindi na po naibalik. 150 million peso confidential fund ng Department of Education ibinalik sa 2023 national budget. Ilocos Norte Representative Sandro Marcos idinepensa ang panukalang pagbuo ng Maharlika Investment Fund. Magandang hapon at una sa ating mga balita. Muling ipinag-utos ng pamunuan ng Philippine National Police ang crackdown sa isabong. Ito'y matapos na mamonitor na patuloy pa rin sa pag-ooperate ang ilan sa mga ito kahit ipinagbabawal na noong pang nakaraang administrasyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. My directive to all the units, the regional directors, provincial directors, including the CIDG and the IG, pagtulong-tulungan nila na hanapin itong mga nag-operate ng isabong at patigilin nila ito. Ipinahahanap na ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga nasa likod ng patuloy na pag-ooperate ng isabong sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., may mga report na nakarating sa kanila na diretso ang tayaan dito. Hindi lang dito sa atin yung mga nabibiktima, yung mga kababayan natin. Even abroad, I learned from our police attaché doon na may mga isabong din na nalululong ng mga kababayan natin doon. Recorded, parang tinetape dito and then ipapadala doon. So, hindi natin alam kung medyo parang sindikato na rin dahil siyempre baka alam na nila yung resulta rito tapos ipapadala doon. So, ibig sabihin is nagiging international na parang sakit na ng mga addicted sa sabong. Sinabi pa ni General Azurin, may namomonitor din sila na may mga bagong operator ng isabong sa bansa. That's why I directed yung CIDG kahapon pagbalik ko na i-check nila na maigi sino itong mga to at patigilin natin kasi nakaka-apekto ito dun sa kabuhayan ng mga maliliit na kababayan natin na hirap na nga sila sa buhay because of the pandemya tapos itinataya pa nila. So parang lumalabas na napakawalang konsensya naman ang mga nagpapakandak ng isabong na ito. Dagdag pa ni Chief PNP, hindi malayong tumaas ang krimen sa bansa dahil sa pagkalulong sa isabong ng ilan nating mga kababayan. Pagka nagkautang-utang yung mga kababayan natin dahil nalulong sila sa isabong, then we expect na crime would increase because yun nga, baon sa utang. Umapila din ng tulong si General Azurin sa publiko na bigyan sila ng impormasyon kung may nalalamang operasyon ng isabong sa kani-kanilang lugar. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay na balita, tiwala ang pamunuan ng pambansang pulisya na matutukoy din nila ang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., hindi tumitigil ang Criminal Investigation and Detection Group
sa pag-iimbestiga upang matukoy ang may kagagawan sa pagkawala ng nasa 34 na sabungero. Pinatutulong na rin ni General Azurin ang iba pang operating units ng PNP para mapabilis ang paghahanap sa iba pang suspect. Hindi naman masabi ng Chief PNP kung buhay pa ang mga nawawalang sabungero, ngunit sinabi nitong pananagutin nila ang mga suspect. So unti-unti naman may mga ebidensya tayo na unearth. So gaya nga yung sinasabi nga na merong dalawa na kinasuhan. So we hope na eventually unti-unting ma-reveal ano ba talaga yung mga istorya or ano ba talaga yung nangyari sa mga nawawalang sabungero na ito, so that eventually ma-pinpoint natin yung sino yung mastermind or sino yung may pakana o sino ba talaga yung nag-utos para walain o madukot itong mga sabungero na ito. Sa iba pang balita, nagbabala sa publiko ang Bangko Sentral ng Pilipinas laban sa mga nagpapanggap na tauhan nila. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na may mga nagpapakilala umano na kanilang empleyado o authorized representative na nanghihingi ng personal informations. Ayon pa sa Central Bank, ang iba dito ay gumagamit ng pangalan ng mga lehitimo nilang tauhan sa pagtawag sa mga bibiktimahin. Iginiit ng BSP na hindi sila nanghihingi ng pera o anumang personal na impormasyon sa mga financial transactions ng isang individual. Maaari namang isumbong ang makahina-hinalang tao na nagpapanggap na BSP employees sa kanilang main office sa Malate, Maynila o tumawag sa mga telephone numbers na 8811-1277 o 8811-1BSP. Pwede ring mag-email sa bspmail@bsp.gov.ph. Humarap na sa preliminary investigation ng Department of Justice ang suspendidong hepe ng Bureau of Corrections na si Gerald Bantag. Hiniling nito na bitawan ng DOJ ang reklamong murder laban sa kanya kaugnay ng pagkakadawit sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ang naging pahayag ni Bantag sa pagdalo niya sa pagdinig at bakit gusto niya o gusto nila na bitawan ng DOJ ang mga reklamo? Walang ibang sinabi ang suspendidong Bucor Chief na si Gerald Bantag, hindi niya siya nagtatago. Sa katunayan ay nagtungo siya rito sa Department of Justice kanina at nais nga ng kanilang kampo na ilipat ang kanyang kaso dahil hindi umano patas ang pagtrato sa kanila ng DOJ. Dumating sa pagdinig kanina ng kanyang dalawang kasong murder sa Department of Justice o DOJ ang suspendidong hepe ng Bureau of Corrections o Bucor na si Gerald Bantag. Kasama nito ang kanyang mga abogado. Ayon kay Bantag, hindi totoo na siya ay nagtatago. Meet kaming mga documents. Oo. Kasama yung abogado ko. Kasi sabi nila nagtatago ako. Hindi naman. Samantala sa pagdinig kanina, naghain ng misyon ang kampo ni Bantag para bitawan ng DOJ ang mga reklamo at ilipat na lamang sa ombudsman. Paliwanag ng kanyang abogado na si Attorney Rocky Balisong, naniniwala sila na hindi magiging patas ang pagresolba sa mga ito dahil nasa ilalim ni Justice Secretary Boying Rimulya ang panel of prosecutors na may hawak sa mga reklamo. May kapangyarihan anya si Rimulya na reviewin at baguhin ang anumang resolusyon ng panel of prosecutors. These are very material matters which should be considered before submitting the counter affidavit. So it is not at all a delaying tactic. Sa mga panayam rin umano kay Rimulya ay inakusahan ito si Bantag na siyang gumawa sa krimen. Dagdag pa ni Attorney Balisong dahil si Bantag ay opisyal ng pamahalaan na may salary grade 30, ang ombudsman ang may jurisdiksyon na i-prosecute ito at sa Sandigan Bayan naman ang paglilitis sa kaso. Ayon naman kay Justice Secretary Rimulya, walang duda na nasa jurisdiksyon ng DOJ ang mga kaso ni Bantag. Harapin na lang anya nito ang kaso at huwag nang magdrama. Hindi po.
Tingnan natin. Basta inhibition is not a question here. Hindi ho pwede yun. Mabuti naman. Igalang niya ang batas. Sana lagi niyang ginagalang ang batas. Diba? Mula nang simula. Kaugnay nito, binigyan ng 1 linggo ng panel of prosecutors ang ibang partido tulad ng PNP na magkomentaryo dito. Ayon naman sa PNP, tututulan nila ang motion ng kampo ni Bantag dahil may kapangyarihan ang DOJ na hawakan ang kaso. For purposes of the motion for inhibition, we gave the other party or parties the time to submit comment on the motion for inhibition. Upon submission of their comments, then we will resolve the motion for inhibition. Well, we believe, of course, under the law, that it is within the power of the Department of Justice and the panel of prosecutors to determine whether or not there exists probable cause, and also regarding the preliminary investigation, we believe that they are authorized under the law to conduct the preliminary investigation. Samantala, Jun, sa pagdinig kanina ay dumalo din itong kapatid nga ng mamamahayag na si Percy Lapid na si Roy Mabasa. At ang kanilang ang unang naging reaksyon nang makita umano niya si Bantag ay galit pa rin siya dito. At naniniwala nga siyang ito ay matatagalan itong kaso dahil dito ngayon sa panibagong motion ng kampo ni Bantag para mailipat ang kaso sa ombudsman. Sa ngayon, June, ay wala pang schedule ng susunod na preliminary investigation. At pagkatapos kanina, June, ng pagdinig ay agad na umalis itong si Gerald Bantag dito sa DOJ at inabol pa siya ng mga tauhan ng media at sinubukang kunan ng pahayag pero tumanggi na siya. Sa katunayan nga, June, dahil sa ating pumilit sa kanya na makuna ng pahayag nung may dumaan na jeep dito sa labas ng DOJ ay napilitan nang sumakay itong si Bantag sa jeep at ganyan din yung kanyang mga kasama. At yun namang mga ibang respondents tulad ni Ricardo Silueta, yung sinasabing isa pang mastermind sa krimen ay wala ring abogado kanina. At the same time, wala ring naisumiting counter affidavit. At si Bantag din ay hindi pa rin nag-submit ng kanilang counter affidavit dahil hinihintay pa nga nila na marisolba ng panel of prosecutors itong kanilang motion na mailipat sa ombudsman ang kaso. June? Dante, lumalabas ba nakawalan ng tiwala sa Secretary ng Department of Justice kaya gusto nilang mailipat ang reklamo sa ombudsman? Yes, June, tama. Yun ang lumalabas na kawalang tiwala kasi ang sinasabi nila dito, ang pangunahin nilang issue kaya nila gustong ilipat itong kaso mula dito sa Department of Justice hanggang dyan sa ombudsman ay for the sake ng impartiality dahil nga sinasabi nila itong mga panel of prosecutors ay nasa ilalim ni Secretary Remulla, which is mayroon silang binanggit June na Department Circular number 027 na nakalagay doon, may provision daw doon kung saan pwedeng reviewin ng Justice Secretary ang anumang resolusyon ng panel of prosecutor at mayroon din siyang kapangyarihan na ito ay baguhin, kumbaga baliktarin yung magiging desisyon ng panel of prosecutors. June. Dante, meron bang ipiniliwanag o ibinigay na instansya yung abogado ni Gerald Bantag na kahalintulad ng kanilang kaso na nailipat sa jurisdiksyon ng ombudsman mula sa Department of Justice? Yes, John, mayroon siyang sinayit kanina na kaso, no, pero hindi pa lang natin basa kung ano yung kaso nun. Wala pa tayong kopya. Pero ang sinasabi nila, mayroon siyang binanggit na isang kaso na sinasabi daw ng, hindi ako nagkakamali, ng Korte Suprema na pagka ganong issue, halimbawa salary grade. Binanggit kasi niya kanina, June, kapag ang isang opisyal ng pamahalaan na may salary grade 27 hanggang 30, dapat ang hahawak kapag siya ay sinampahan ng kaso ay ang Office of the Ombudsman at kalaunan kapag naisampa na ang kaso ay ang Sandigan Bayan na ang lilipi. So susunod, alamin natin kung ano yung particular na sinasabi noong batas na yon kung ating makapanayam sa susunod ang abogado nga ni General Bantag. Maraming salamat, Dante Amento.
Kinundina ng White House si former U.S. President Donald Trump dahil sa pahayag nitong termination ng U.S. Constitution maging ang ilang opisyal ng dalawang partido, tinulugsa rin si Trump. Ito ang balita ni Justine Masakayan. Tinuligsa si former U.S. President Donald Trump ng Democrat at Republican parties matapos nitong manawagan ng termination ng saligang batas ng Estados Unidos. Isinapubliko ito ni Trump sa isang post sa kaniyang platform na Truth Social noong Sabado, kasabay ng false claim na nanalo ito noong 2020 presidential election. Sinabi ng incoming House Democratic leader na si Hakeem Jeffries na kailangang gumawa ng hakbang ang Republicans kaugnay ng mga issue kay Trump at magdesisyon kung hihiwalay sa kaniya o papanig sa mga laban sa demokratikong pananaw nito. Ayon naman kay White House spokesman Andrew Bates, isang sacrosanct document o sagradong dokumento ang konstitusyon ng Estados Unidos na dahilan ng pagkakaisa ng mga mamamayang Amerikano. Ang pag-atake sa konstitusyon at ang lahat ng pinaninindigan nito ay isang pagsumpa sa diwa ng bansa at dapat na kondenahin, dagdag pa ni Bates. Tumugon namang may pag-aalala ang Republican leaders sa hakbang ni Trump na anilay patungo sa extremism at umaasang hindi nito ipagpapatuloy ang mga hakbang. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kailangang tugunan ng European Union ang distortions na nilikha ng $430 billion US plan na pagbibigay ng incentives sa climate-friendly technologies ayon kay European Commission President Ursula von der Leyen. Ilang EU members ang tumaligsa sa US Inflation Reduction Act o IRA dahil sa pangamba ng pagkakaroon ng isang trade war. May mga nababahalang dahil sa tax breaks, maaapektuhan ang European businesses at mga trabaho, partikular na ang energy at auto sectors. Ayon kay von der Leyen, dapat mag-adjust ng sariling panuntunan ang EU. Sa ilalim ng IRA, makatatanggap ng incentives ang mga American consumers sa pagbili ng bago at second-hand electric cars, paggamit ng heat pumps at electric induction. Competition is good. We like it. It's important. But this competition must respect a level playing field. Plano ng Department of Agriculture na ibenta na lamang ng mas murang halaga ang mga nakumpiskang puslit na white onions. Ang mga nasabing sibuyas ay walang phytosanitary permit. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Ang order po niya ng Bureau of Customs at saka yung sa Bureau of Land Industry ay talagang sisira. Saka sinabi naman ni Senior Undersecretary Panganiban na tingnan natin muli. Baka kung may mga mikrobiyan, makapekto naman ang industriya natin at saka sa kalusugan ng mga tao. Kung hindi naman, saka pa-desisyonan po natin yan. Isinasa ilalim pa sa inventaryo ang mga smuggled na puting sibuyas na nakumpiska kamakailan ng Bureau of Customs sa Tondo, Maynila. Ayon kay Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Esto Perez, dumadaan pa sa phytosanitary inspection ng mga ito upang malaman kung ligtas pa i-consume at ibenta. Ang raiding team kasama ang monitoring group ng DA naman ang magpapasya kung gaano karami at magkano maaaring ibenta ang mga ito sakaling bigyan ng go signal. Kung yan naman po ay smuggled, pwede namang kung papayagan tayo ibenta yan, pwede mas mababa po yan. Dahil po naman yan, kumbaga walang ng price na yan. So yan po ay pagdesisyonan po ng team natin. Samantala, tutol naman ng presidente ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG at si Senator Cynthia Villar sa posibilidad na maibenta sa merkado ang mga smuggled onions. Hindi pwede yun. Bawal yun. Bakit sila magbebenta? Sabi nila may stocks pa. Dapat kasi dapat yung mga dumadating dito sa bansa, dapat may SPS na IC before na pwedeng pumasok. So yung mga pumasok is smuggled na yun kung walang SPS IC. So smuggled?
So, hindi pwede nilang ibenta sa kadiwang smuggled. If ito tolerate natin ang smuggled, di lalo sila mag-encourage ma-smuggle. Kaya siguro, at kawawa naman yung ating local producer pag tinotolerate natin na smuggling. Ang mga white onions ay nagkakahalaga umano ng 30 million pesos. At dahil walang inilalabas na importation order sa pag-aangkat nito, illegal ang naturang kargamento. Nagbabala rin ng DA sa mga nagbebenta nito online. I-coordinate po natin yan sa ating pong mga authorities na mag-handle po niyan. And Department of Agriculture will support kung ano man ang gagawin ng ating pong mga authorities dyan sa mga online na nagbebenta ng puting sibuyas. Samantala, sinabi pa ni Esto Perez na magsasagawa na rin sila ng inventory sa cold storages maging sa taniman ng mga pulang sibuyas upang malaman ang totoong dahilan ng pagtaas ng presyo nito. Tayo po naman sa Department of Agriculture, utusan po ni Yusek Panganiban, tingnan natin yung mga cold storages dito, hindi lang dito sa Metro Manila. Yung pag-atin pong pag-inspect, kung hindi kasama po natin yung mga pinagtataniman itong mga sibuyas na to, parang sa ganun, masigurado natin na wala pa silang stock. At kung sabi ko nga kung hindi kayo makipagtulungan sa amin, then, worst comes to worst, mag-import po tayo. Bernadette Tino, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan serbisyo publiko, ang aming pinahalagahan. Magpapatupad ng adjustment sa oras ng biyahe ng mga tren ang management ng LRT Line 1 na sinimulan ngayong araw. Ang bagong schedule ay itinaon na rin kasabay ng muling pagbubukas ng Roosevelt Station makalipas ang 2 taon na pagsasara nito. Ito ang balita ni JP Nunez. Light Rail Manila Corporation, nag-implement tayo ng mga activities para i-ensure na ready yung pag-integrate ng Roosevelt Station sa ating bagong signaling system na activate or na nasimulan natin noong January 31, 2022. No? So yung phase 1 ng upgrading ng signaling system natin is from Baclaran to Balintawak. Balik operasyon na ngayong araw ang Roosevelt Station ng LRT Line 1 sa Quezon City. September 2020 nang pansamantala itong isara sa publiko para bigyang daan ang gagawing konstruksyon ng common station na siyang mag-uugnay sa 3 railway system kabilang na ang MRT-3, MRT-7 at LRT-1. Alas 4:30 ng umaga kanina nang muling buksan sa mga biyahero ang Roosevelt Station. Bago pa ang muling pagbubukas nito, 2 araw na sinuspinde ng LRMC ang operasyon ng LRT-1. Ayon kay Andrea Madrid, ang Head of Operations ng LRMC, ang 2 araw na temporary closure ay ginugol para sa trial run, maintenance works at iba pang mga hakbang upang maidugtong ang Roosevelt Station sa panibagong signaling system na umaabot lang noon hanggang sa Balintawak Station. Ngayon, dahil nagsagawa tayo ng 2 araw na masinsinang tests, no, nakikita namin na wala tayong magiging significant na problema sa pag-operate ng buong linya from Baclaran to Roosevelt. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, nasa 22,000 hanggang 23,000 na mga pasahero kada araw ang kayang i-accommodate dito sa Roosevelt Station sa Quezon City. Siguro dahan-dahan dahil kaka-announce lang natin na nag-open ng Roosevelt, konti-unti natin na makikita na nagra-ramp up yung ridership natin. Tinitingnan namin by next year, no, babalik na tayo sa pre-pandemic levels. Sa ngayon, umaabot na sa halos 300,000 ang araw-araw na sumasakay sa LRT-1 bunsod ng magluwag ng health restrictions. Katumbas ito ng 65% ng mga mananakay bago umiral ang pandemya. Samantala, kaalinsabay ng pagbabalik operasyon ng Roosevelt Station, ipatutupad rin ang bagong schedule sa biyahe ng mga tren. 4:30 AM pa rin ang unang biyahe ng mga tren sa Baclaran at Roosevelt Station mula Lunes hanggang Biyernes. Gayon din kapag araw ng weekend at holidays. Habang aalis ang huling tren sa Baclaran Station ng alas 10 ng gabi at 10:15 PM naman sa Roosevelt Station kapag weekdays. Habang hanggang 9:30 PM lamang ang last trip sa Baclaran Station kapag weekend at holidays. At 9:45 PM naman ang sa Roosevelt Station.
Samantala para sa ilang mga regular na pasahero ng LRT1 tulad ng mga empleyado at estudyante, malaking ginhawa ang muling pagbubukas ng Roosevelt Station dahil hindi na nila kailangan pang sumakay o maglakad papuntang Balintawak Station bago makasakay ng tren. Very convenient kasi at least ngayon medyo kahit late na ako umalis ng bahay. Before kasi sa Balintawak pa ako sasakay. Tapos pag pauwi, bababa pa rin ako. Yung convenience ng time travel, mas okay. Hassle dahil talagang ang means lang ng transpo via taxi. Walang ibang way para makano. Although may carousel, kaya lang super haba naman. Inaabot talaga ng napakatagal, napakalaki ng development ngayong na-open ulit. Napakalaki ng chance na hindi na malilate, hindi na rush. Dire-diretso na. Kaya thankful at nag-open itong Roosevelt Station. Nung hindi pa po ito, Balintawak pa po ako. So magka-carousel pa po, ang haba po ng pila sa carousel. So minsan po nalilate din po. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibinalik na sa inaprobahang bersyon ng 2023 National Budget ng Bicameral Conference Committee ang panukalang confidential funds ng Department of Education. Desmayado naman na Senate Minority Bloc na nagsulong sa plenaryo ng Senado na ilipat sa ibang programa ng ahensya ang naturang pondo. Ito ang balita ni Hardin Delgado. May konting halo, yung sa DepEd, naibalik po yun. Pero yung sa ibang agencies na tinapyas po ng Senado, hindi na po naibalik yun. Inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Sa ilalim ng Bicam Report, tumaas sa 900 billion pesos ang pondo para sa sektor ng edukasyon. Ibinalik naman ang 150 billion pesos sa confidential funds ng Department of Education o DepEd. Sa bersyon kasi ng Senado, ibinaba na ito sa 30 million pesos matapos ipanukala ng Minority Bloc na ilipat ang 120 million pesos sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. Ayon naman kay Senate Panel Chairperson Senator Sonny Angara, ito lamang sa mga panukalang confidential at intelligence funds na tinapyas na sa Senado ang naibalik sa pinal na bersyon ng budget. Ayon naman kay House Panel Chairperson Representative Zaldi Co, desisyon ito ng liderato ng Kamara. Well, that's a decision of the House, the leadership na ituloy, no? Kasi mahirap mga kabataan natin na re-recruit sa maling papuntang landas. So we want the DepEd to spearhead. We want them to be secured, the future of our children. Sabi nila is they need that budget. So yun ang, siyempre nirespeto natin yung wishes ng agency. Ikinadismaya naman ito ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Aalamin pa niya ng senador ang iba pang detalye sa Bicam Report. Bukod sa DepEd confidential funds, ibinalik din ang 10 billion pesos na panukalang pondo para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito'y kahit pa tanging 2% lamang umano ng mga proyekto ng NTF-ELCAC ang natapos ngayong taon. The part of the House, we agree to restore it, but we ask the agency to be more efficient and prudent kasi as of now, it's only 2% were utilized for year 2022. December na ho ngayon. So we urge and we na utilize it, sayang ng 98% kung sa tingin natin na nakakatulong yun ng maigi. So it would be more kung naigagamit ng tama na mabilis. Nadagdagan naman ang pondo ng iba pang programa gaya ng fuel subsidy para sa public utility drivers, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD ng Department of Labor and Employment at iba pang programa ng Department of Social Welfare and Development. Nakatakdang i-ratify sa plenaryo ngayong araw ng 2 kapulungan ng Kongreso ang Bicam Report. Ayon kay Senator Angara, tila mas lumamang ang bersyon ng Kamara sa inaprobahang Bicam Report ng National Budget. Pero naging patas naman anya ang deliberasyon at may give and take umano sa pagitan ng House at Senate panels. Dagdag ng senador, 1 linggo ang kadalasang itinatagal para sa pag-imprenta ng pinal na bersyon ng budget bago ito maipadala sa Malacanang. Dito pag-aaralan ng Office of the President ang mga posibleng veto bago mapirmahan ng Pangulo.
Kumpiyansa naman ng mambabatas na mapipirmahan ito ng Pangulo bago mag-December 25. Nakatakdang umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong buwan para sa ASEAN-European Union Summit sa Brussels, Belgium. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang pagtalakay ng komite sa Kamara ang panukalang batas para sa pagbuo ng Maharlika Investment Fund. Nanawagan naman ang ilang grupo na huwag kunin ang pondo nito sa Government Service Insurance System o GSIS at sa Social Security System o SSS. Idinipensa naman ni Congressman Sandro Marcos ang kanilang panukala. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. And you can see naman it's been politicized. But the whole point of this is that it is free from politics. It will be run like a private corporation. Tiniyak ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na walang dapat ikabahala sa bubuuing Maharlika Investment Fund. Ayon sa Presidential Son, mas makatutulong ang isang sovereign wealth fund upang mas mapalago pa ang kita ng Pilipinas katulad na lamang sa nangyari sa Indonesia. Tinanggi rin ito na railroaded o minadali ang pag-aproba nito at iginiit na dumaan ang panukalang batas sa proseso. It wasn't railroaded. It goes through a process. First reading, committee report, second reading, third reading. That's the process. So kapag dumaan sa proseso, how is it railroaded? Dagdag pa ng mambabatas, pag-aaralan pa maigi ng Kongreso ang nasabing panukala. I know that it will be studied thoroughly in the Senate, and lahat naman ng Senator matatalino. So I have no doubts that it will be studied properly. Ipinagtanggol din ni dating Pangulo at House Senior Deputy Speaker Gloria Arroyo ang planong ito. Hindi na rin anya bago ito dahil noong 2016 ay nag-file na rin ng kaparehong panukala si Senator Benigno Bam Aquino. Anya, may sapat na pagkukunan ng pondo ang bansa para dito. At dahil ang Pangulo ng Pilipinas ang siyang mamumuno sa MIF, mas makasisiguro ang taong bayan na maayos na maipatutupad ang nasabing panukala. Ngunit para kay Senator J.V. Ejercito, dapat pag-aralan mabuti ang paggamit ng pondo ng GSIS at SSS. Maganda naman ang intention pero of course if we intend to use or source the funds from GSIS, SSS, we have to be extra careful because these are pension funds of government and private employees. So, yun ang mga dapat meron siguro safety nets para na masigurado because these are funds of government and private employees. We have to be extra careful about it. Sang-ayon naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva na dapat magkaroon ng masusing pag-aaral tungkol sa pagkukunan ng pondo ng MIF pati na ang management nito. Para naman kay Senator Juan Edgardo Angara, mas makakabuti kung kunin na lamang ang iba pang government assets imbis na gamitin ang pensyon ng taong bayan. Sinabi naman ng kilusang Mayo 1 na hindi makatarungang kunin pa ang pondo ng Government Service Insurance System o GSIS at Social Security System o SSS para gamitin sa panukalang Maharlika Fund. Ang tatay ko po pensionado, alam niyo kung magkano lang nakukuha? 2,300 pesos monthly. Kapag nagkasakit po siya, pa-check up, hindi namin madala sa doktor. Suwestyon ng ilang grupo, dapat kunin na lamang sa tax ang pondo na gagamitin para sa panukalang ito. Ang Norwegian Government Pension Fund o ang pinakamalaking SWF sa mundo ay kumukuha ng pondo mula sa kita nito sa oil at gas. Ganon din naman ang SWF sa Kuwait, Abu Dhabi at Dubai. Foreign reserves at excessive revenue naman ang pinagkukunan ng Singapore upang mapondohan ng SWF nito. Umaasa naman ang mga mambabatas na matatalakay ang lahat ng mga isyu na bumabalot sa panukalang MIF bago ito maaprubahan. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ngayon ng Commission on Elections sa COMELEC hinggil sa pagbabawal ng sapilitang pagpaparehistro sa voter registration ng ating mga kababayan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco, bagaman welcome sa kanila ang grupo-grupong pagpapatala, nais nilang iwasan na magparehistro dahil tinakot o inimpluwensyahan lamang.
Iiwasan lang po natin yung pagkakaroon ng pag-iimpluwensya o pananakot na hindi naman tama para sa ating mga kababayan. Ito pong exercise natin ng registration ay exercise of freedom and democracy, kaya po dapat walang pag-iimpluwensya o pananakot. Samantala, muling nagpaalala ang COMELEC na sisimula ng voter registration sa darating na December 12 para sa idaraos na barangay at sangguniang kabataan elections. Tatagal ang pagpaparehistro hanggang sa January 31, 2023. Aabot sa 6.5 milyon ang kakulangan ng pabahay sa bansa. Kaya naman kasama sa prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaloob ng maayos na tirahan sa bawat Pilipino. Kanina, pinangunahan nito ang turnover ng mga pabahay ng National Housing Authority sa Naik, Cavite. Umapila rin ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na tulungan ang mga benepisyaryo ng murang pabahay na magkaroon ng hanap buhay. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ito'y hinihingi ko sa kooperasyon ng ating mga lokal na gobyerno at pribadong sektor. Naway maging panatag ang ating mga kababayan sa kanilang mga bagong bahay. Mahalagang mabigyan ang ating mga kababayan ng pangkabuhayan, tulong upang malubos nila ang paninirahan sa kanilang mga bagong tahanan. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon rin ng maayos na pagkakakitaan ng mga pamilya na nabigyan ng pabahay ng National Housing Authority. Kaya naman nanawagan siya ng tulong sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga pribadong sektor para mabigyan sila ng hanap buhay. Pangkaraniwan kasing reklamo ng mga nakakakuha ng murang pabahay ng gobyerno ay malayo sa pinagtatrabahuhan o kaya naman ay malayo sa kabihasnan. Kaya naman gusto ni Pangulong Marcos Jr. na ang Human Settlement Area ay malapit sa pinagtatrabahuhan at may mga pamilihan. Pero ang aming tinitingnan, the travel time mula sa bahay hanggang sa trabaho ay hindi dapat lalampas ng 1 oras. Dapat may malapit na eskwelahan para sa mga bata. Dapat may malapit na palengke o maliit na mall na para makapagbili ng mga pangangailangan ng mga pamilya. Ikinokonsidera rin anya ng kanyang administrasyon ang pagtatayo ng high-rise housing units upang masolusyonan ang kakulangan ng mga pabahay. Ngunit ngayon, dahil mahirap na, siguro baka pataasin pa natin. Baka pwede na natin itaas hanggang high-rise na. Ngunit pinag-aaralan natin ito, siguro case to case ito. Kanina pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang turnover ng housing units mula sa National Housing Authority sa Naik, Cavite. Ang bawat unit ay may sukat na 26 square meter at may isang kwarto. Ito ay nagkakahalaga ng 558,770 pesos. Ang mga beneficiaries ay magbabayad ng 600 piso sa unang 5 taon. Itataas ang monthly amortization kada 5 taon at inaasahang mapapasa kanila na ito matapos ang 30 taon. Target ng pamahalaan na makapagtayo ng 1 milyong pabahay kada taon sa loob ng 6 na taon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ngayong pinayagan na ng Department of Education ang pagdaraos ng year-end at holiday parties sa mga paaralan, naghahanda na rin ang ilang eskwelahan upang masiguro na masusunod ang mga panuntunang itinakda ng DepEd. Kaugnay nito, nagpaalala ang kagawaran hinggil sa mahigpit na pagbabawal ng sapilitang contribution at solicitation sa idaraos na party at sa halip ay gawin lamang na simple ang selebrasyon. Ito ang balita ni Janice Inhente. Yung attend ng officer party, voluntary lang yan, pati contributions nila voluntary. Isa ang Pasig Central Elementary School sa mga paaralan na naghahanda na para sa nalalapit na holiday party ng mga estudyante sa darating na December 15. Ayon sa principal ng paaralan na si Mrs. Marife Villadiego, voluntaryo lamang ang gagawin nilang contributions para sa gagawing selebrasyon. Hindi nila oobligahin ang mga estudyante at mga magulang na magbigay ng kanilang share mapa-cash o in-kind man. Aniya, bukas sila sa suhestyon ng mga magulang at mga guro kung papaano gagawing masaya pero simple ang party para sa mga estudyante. Mga generous parents talagang normal na may nagko-contribute talaga. Kung may contribution man, voluntary lang sa parents, but not the teachers na
na maniningil sa bata. Mahigpit ang bilin ng Department of Education na bawal ang mandatory contributions at solicitations. Imbis na gawing magarbo, dapat lamang anilang panatilihing simple ngunit makabuluhan ang gagawing selebrasyon. Sa ilalim ng Department Order No. 52, ipinagbabawal ang sapilitang paniningil ng anumang bayarin sa mga ganitong klase ng pagdiriwang. Hindi rin dapat anila mandatory ang pagkakaroon ng theme, costumes, decorations, exchange gifts at sa halip ay gumamit na lamang ng mga lumang dekorasyon. Ang goal natin is to have a meaningful Christmas wherein yung ang primary theme naman natin is humility, simplicity, no? And of course sharing at a time like this. Is of course we want the parties to be meaningful. Ayaw nating maging extravagant. At ang importante sa lahat is gusto natin yung participation, yung mga contribution na kadalasan ginagawa sa mga Christmas parties ay maging voluntary lang on the part of the learners, the teachers, the parents. Kasi ayaw nating makadagdag pa yung pagsasagawa ng party dun sa burden nila. Bukod sa contributions, hindi rin pipiliting makilahok sa mga party ang mga estudyante at guro. Hindi rin pwedeng i-exclude o pagbawalang sumali ang mga estudyante sakaling hindi man sila nakapagbigay ng share o walang naihandang regalo. Anumang kontribusyon ay dapat gawing voluntary at hindi pwedeng obligahin ng estudyante, magulang, maging ang mga guro at school personnel. Maaari lamang gawin ang mga holiday parties sa mga paaralan at hindi dapat na masagasaan ang academic activities. Ayaw lang natin na ma-overburden yung ating mga parents, ang ating mga teachers, ang ating mga learners pag ginagawa nating mandatory mga contributions. So sa ngayon, ang talagang order po natin for this year is voluntary dapat ang mga contributions. Bawal po yung mag-solicit tayo sa kung kanino man para lang po sa ating Christmas parties. Pero kahit pa man ipinagbabawal ng DepEd ang mandatory contributions para sa school year-end parties, ilang magulang naman ang nais na magkusang loob na magbahagi ng kanilang party decorations at makapaghanda ng munting salo-salo para sa kanilang mga anak. Sa school namin, meron naman mga parents na voluntary na magluluto. Katulad ko, ako nagbo-voluntary ako na magdala ng puto. Para kasi gusto ko kasi maraming pagkain ng mga bata. Ma-enjoy nila yon. Voluntary kami na magdadala ng pagkain. Hindi pinipilit ang mga magulang kung sumali yung mga bata o hindi. Okay lang naman kasi sa akin katulad ko, grade 1 pa lang yung panganay ko. Mas gusto ko kasi na ma-experience niya for the first time. Excited naman ang mga mag-aaral sa kanilang year-end holiday party. Masaya po kasi makakasama na po yung mga kaklase ko, pati teacher ko. May bonding time na po sa classmates at sa teachers po. Hindi na po puro aral, may saya din po. Maraming gift at saka makakasama ko po yung mga classmates ko. Makakabanding pati po yung mga teacher. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nakitaan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 ang National Capital Region. Kaya puspusa ng panghihikayat ng Department of Health sa publiko na magpabakuna na at makiisa sa nagpapatuloy na Bakunahang Bayan Program. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Nakita naman nila yung importance nitong pagbabakuna na talagang it really provides additional protection dahil kita naman natin na kahit mayroong mga bagong variants. Minsan tumataas ng konti pero hindi ganun kalaki yung pagtaas at saka yung mga cases mga mild. Bihira yung severe kasi nga mayroong ang protection from the vaccine. Binigyang diin ng Department of Health ang kahalagahan ng pagbabakuna kasabay ng muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Mula 11.1% positivity rate noong November 26, umabot na ito ng 12.4% pagsapit ng December 3. Kaya tuloy-tuloy ang panawagan ng DOH na magpabakuna at samantalahin ang Bakunahang Bayan Program na sinimulan ngayong araw. Lalo na ang may edad 5 hanggang 17 taong gulang na mas nangangailangan ng proteksyon kontra COVID-19 dahil mas madalas na silang lumalabas upang pumasok sa paaralan.
Base sa dato kasi ito yung grupo na medyo kailangan pa nating damihan yung nabakunahan. At syempre alam naman natin na nagumpisa ng face-to-face classes. So syempre kailangan ng mas protektado sila, no? Etong pagbabakuna will give them extra additional protection. Ayon kay Dr. Gloria Balboa, Regional Director ng Department of Health Metro Manila Center for Health Development, target nilang mabakunahan ang mahigit 529,000 na mga bata edad 5 hanggang 11 at mahigit 158,000 na may edad 12 hanggang 17. Si Nanay Donna Millondaga, residente ng Tondo, hindi na nagdalawang isip na pabakunahan ang kanyang 8 taong gulang na anak at 11 taong gulang na pamangkin. Sinamahan niya ang mga bata upang maturukan ng kanilang first dose. Naniniwala kasi siya na malaking tulong ito upang maiwas sa sakit ang mga bata. Para po hindi po sila mabilis mahawa ng sakit. Kailangan po nilang pabakunahan yung anak nila para malayo po sa sakit. As of December 5, mahigit 13 milyon na ang naturukan ng first dose sa NCR, habang mahigit 12 milyon naman ang fully vaccinated. Inaasahan kung makikiisa ang mga residente sa Bakunahang Bayan program ng DOH ay mapipigilan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 kasabay ng pagluluwag ng COVID-19 restrictions. Ang naturang programa ay tatakbo hanggang Miyerkules, December 7, 2022. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y pagtanggi ng dating liderato ng Department of Health na isumite ang mga dokumento patungkol sa biniling COVID-19 vaccines ng gobyerno. Isasagawa ang pagsiyasat sa December 14, 2022 batay sa inilabas na notice ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Francis Tolentino. Unang sinabi ni Commission on Audit Chairperson Gamaliel Cordoba sa kanyang confirmation hearing na tumanggi umano si dating Health Secretary Francisco Duque III na isumite ang vaccine purchase documents dahil sa Non-Disclosure Agreement o NDA na pinirmahan ng gobyerno ng Pilipinas at vaccine manufacturers. Nilinaw ng opisyal na hindi saklaw ang COA ng NDA. Gayunman, nakipag-ugnayan na anya ang kanilang resident auditors sa DOH para sa hiling mismo ng kagawaran na special audit. Natagpuan ang nasa 2,500 seal sa Caspian Coast ng Russia. Ayon sa mga opisyal, walang senyales na pinatay ang mga ito o nahuli sa fishing nets. Nasa red list ng International Union for Conservation of Nature ang Caspian seals o itinuturing na endangered simula pa noong 2008. Batay sa Caspian Environmental Protection Center, tila namatay ang mga ito 2 linggo na ang nakalilipas. Iniimbestigahan na ang sanhi ng pagkasawi ng mga ito. Nagbuga ng matinding abo at lava river ang Mount Semeru volcano sa Java, Indonesia. Dahilan upang lumikas ang nasa 2,000 residente sa paligid ng bulkan. Ito ang balita ni Early Briones. Pumutok ang pinakamataas na bulkan sa Indonesia, ang Mount Semeru. Nagbuga ito ng maraming abo at lava rivers, dahilan upang itaas ng mga otoridad ang volcanic alert sa pinakamataas. Halos 2,000 residente sa isla ng Java na malapit sa bulkan ang napilitang lumikas. Natabunan ng abo ang ilang bayan, subalit wala namang naitalang nasawi o nasugatan. Dahil sa matinding volcanic activity, pinalawig ng mga otoridad ang danger zone sa paligid ng Semeru sa 8 kilometro o 5 milya ang layo mula sa crater. Inabisuhan din ang mga residente na lumayo sa southeast sector ng bulkan, partikular na sa kahabaan ng Beso Cobocan River dahil sa pag-agos ng lava. Noong December 2021 ang huling major eruption ng Semeru kung saan 51 ang nasawi at maraming bayan ang nalubog sa matinding putik. Nakalipas na 200 taon, ilang beses nang nag-alboruto ang Semeru, na kilala din bilang Mahameru. Subalit isa lamang ito sa 129 na active volcanoes sa Indonesia. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Muling nagpaalala ang Philippine Coast Guard o PCG sa publiko na planuhing mabuti ang gagawing biyahe ngayong holiday season. Pinayuhan din ng PCG ang mga mangingisda, crew ng mga barko na sumunod sa sea travel regulations para maging maayos ang pagsakay ng riding public. Ayon kay PCG Commandant Admiral Artemio Abu, ilalagay nila sa heightened alert ang nakadeploy sa iba't ibang strategic area tulad ng Pantalan, terminal at airport na nasa 25,000 na mga tauhan ng PCG. Pinapaalalahan natin yung ating mga kababayan na magta-travel na kanuin nila ng maayos yung kanilang biyahe para maging safe, convenient, and secure ang pagbiyahe nila. Nandiyan yung Philippine Coast Guard to help them. Kanina umaga ay nagkaroon ng oath-taking ang nasa 850 PCG draftees na sa ilalim sa training sa Zamboanga bago maging ganap na mga miyembro ng PCG. Inilagay na sa high alert status ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang 42 commercial operating airports sa bansa. Bunso dito ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Ayon sa CAAP, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga ahensya ng pamahalaan at airline companies para sa pagdaragdag ng tauhan sa mga paliparan. Kumita ng nasa 619,136,280 pesos ang pamahalaan sa pagpapatupad ng pagkuha ng National Police Clearance. Base sa pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Asurin Jr., ang mahigit sa 600 milyong piso ay kinita lamang sa loob ng 4 na taon. I am pleased to announce that the PNP has generated government revenue amounting to 619,136,280 over the past 4 years of implementation of the National Police Clearance System that serves various administrative purposes and applications in public and private transactions. Ang police clearance ay requirements sa pag-apply ng trabaho at maging sa iba pang pampribado at pampublikong transaksyon. Nasa 4,248,178 na National Police Clearance ang naimprenta at na-issue sa mga aplikante kabilang sa mga dayuhan. 12,169 dito ang na-issue sa mga empleyado ng POGO simula noong September 25, 2022 hanggang November 30, 2022. Nasa 294 na ring wanted person ang naaresto ng mga pulis dahil sa pagtatangkang kumuha ng police clearance. Simula ngayong araw, hindi na kailangang magpakita ng arrival cards ang mga inbound passengers sa Ninoy Aquino International Airport ayon sa Bureau of Immigration. Bilang kapalit nito, isang online portal ang kailangan sagutan ng mga pasahero upang makuha ang kanilang impormasyon. Magsisilbi din itong bagong contact tracing platform bilang kapalit ng One Health Pass. Ito ang balita ni JP Nunez live. JP, paano gagamitin ng mga pasahero ng eroplano itong bagong lunsad na online portal? June, 72 hours bago yung kanilang biyahe ay pwede na silang mag-fill out dun sa online portal ng e-Travel Pass. At ito yung isa sa mga requirement na hihingi ng Bureau of Immigration sa mga arriving passenger. At magsisilbi na rin itong health declaration na gagamitin para naman sa contact tracing. Ngayong araw nga ay opisyal nang magagamit ng iba't ibang ahensya ng gobyerno itong e-travel o ang online portal na kapalit ng e-arrival cards. Ito ang kailangang sagutan ng mga inbound passengers kapag sila ay pupunta ng Pilipinas. Kabilang ito sa hinihinging requirements ng Bureau of Immigration sa mga pasahero. Ayon kay Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, dahil mayroon ng e-travel, hindi na kailangan pang mag-fill out ng arrival cards ng mga pasahero na kung minsan ay nagiging dahilan ng pagbagal ng proseso.
Starting today po, hindi na po kinakailangan ng arrival cards para po sa mga dumadating na pasahero. So it's really a major adjustment. Malaki po yung maitutulong nito para mas mapadali. Kasi minsan napakahirap po na kung marami po kayong pamilya sa pamilya, may mga batang maliliit, you would have to fill out so many forms. But using this platform po, prior to landing here, you can prepare and type it already using your mobile phone. Ang e-travel pass ay bahagi ng programa ng pamahalaan para sa streamlining o pagpapadali ng proseso sa pagpapasa sa requirements sa paliparan. Kung maaalala niyo po nung nakaraan, kapag dadating po ang isang passenger, ang dami pong sinusulatan ng mga documentation na paulit-ulit yung information na hinahanap. But using this system, this platform, it's just one system po na susulatan at i-fill out ng ating arriving passengers. At dun na po, ibabato na po yan sa iba't ibang mga ahensya na nangangailangan po ng information na ito. Para sa Department of Tourism, magandang hakbang ito upang dumami ang mga turista sa bansa ngayong mas madali na ang kanilang pagpapasa ng mga dokumento o impormasyon na kinakailangan para sa kanilang arrival sa bansa. Tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT na ang seguridad sa portal o sa online platform na ito at mabubuksan ng e-travel platform sa pamamagitan ng website na https://etravel.gov.ph. Samantala, June, nagbabala naman ang Bureau of Immigration doon sa ibang mga website na gumagaya dito sa e-travel pass na nanghihingi ng bayad. Kasi itong e-travel pass ng gobyerno ay libre at walang kinakailangang bayaran. At may dagdag natin sa impormasyon, June, kapag nagrehistro dito yung mga foreigner na pupunta dito sa bansa at yung mga residente o yung mga Pilipino na pabalik dito, kapag nag-register sila dun sa e-travel pass ay merong QR code na ilalabas yung website at yun naman yung ipapakita nila sa Bureau of Immigration kapag sila ay dadating dito sa Pilipinas. Yan ang ating latest live. Balik sa'yo, June. JP, paano na i-disseminate yung impormasyon na iyan, lalo na sa mga foreigner na babiyahe papunta ng Pilipinas? June, dun sa specific na paraan, hindi natin nakuha kung paanong na i-disseminate sa yung impormasyon. Pero meron namang mga pakikipag-ugnayan bago naman pumunta dito sa Pilipinas kung ano yung mga requirement na ipinapaalam sa mga foreigner, lalo na yung mga turista na dadating dito sa bansa. June? Ibig sabihin, pagdating dito ng local o foreign passengers, alam nila na merong ganyan na. At halimbawa, kung sakasakali lang hindi nakapag-fill out, ibig sabihin hindi sila makakabiyahe. Ganun ba yun, JP? June, kapag hindi nakapag-fill out, pagdating dito sa Pilipinas, kung hindi sila nakapag-fill out dun sa e-travel platform, ay i-assist naman sila pagdating dito sa Bureau of Immigration para mai-fill out pa rin nila itong e-travel form. June? Ibig sabihin, itong sistema nito ay upang mapagaan yung pagbiyahe papunta ng Pilipinas ng kahit na sinong pasahero ng eroplano. Yes. Alright, maraming salamat, JP Nunez. Pinaligaya tayo ni JP. Oo nga eh. Yes! Ganun lang. Simple-simple. Tapos ang usapan, wala nang tanong. Yes. Straight to the point. Yun naman talaga ang sagot eh. Yes. Ganun pala pag kaya mo na magpatanong. Yes! Tapos na usapan. Oo nga. Oo nga. Yes or no lang naman talaga. Sige na nga. Yun tayo sa ating mga tausi-serong Pinoy. Oo nga, Lunes. Yung kanilang mga komentaryo. Oo. Diba? Unahin natin yung issue ng smuggling ng sibuyas. Ay, ito si Bedasto Gasutno. Mahirap to Ano kaya nationality nito? Bakit hindi nasusugpo ang smuggling? Kailangan siguro mga robot ang nagbabantay sa ports natin. Yan. Uy, bakit hindi? Hindi mo masusuhulan yan, di ba? O, kaso ang mahirap kasi dyan pag ginawa mo robot, yung employment ng mga tao. Kung ang
nailagay sa computer ng robot ay nasusulat. Baka yung program naman na Matalino yung nilagay, program. ano? Hindi, ano lang po yan, katang isip lang po. Pero ano, may mga, ang ating mga kausiserong po niya, matataba ang utak, di ba? Oo. Sa Siguro Japan naisip kasi hindi. nila. Oo. Kasi sa Japan, yung mga robots na rin ang ginagamit, di ba? Yes, although kasi sa Japan, kaya marami rin silang robot kasi di ba medyo declining yung population nila, aging population Correct. sila dyan. Pero kasi sa Philippines, isa lang siguro sa magiging downside yan kung magiging robots, yung employment rate, ika nga, di ba? Correct. Dahil mapapalitan ng mga robot yung mga tao. Pero yun nga lang, kasi pag mahirap i-manipula unless magaling ka programmer, hindi mo masusuhulan ng robot, di ba? Susubi. O sige. Susunod. Ito naman sabi ni Andy Mengorio, hindi sibuyas ang problema, yung mga nagmamanipula ng presyo niyan, ginawa na yan sa asukal. Dati asukal kasi ang ang issue, ngayon naman sibuyas na. Oo. Magkano na ba ang sibuyas ngayon? Mahal pa rin, ano? Di ba dapat sabi 170 dapat ang kilo. Ngayon nagto 240 pa daw sa ibang mga lugar. Meron ako nakita 380. Oh, 380 grabe naman. Oo, 380. Sibuyas na pula o Pula. pula? Pula, hindi puti. Mas mahal Gano'n? pa ang puti. Oo. Kaya Sunod, bawang mahirap naman. mag-shawarma. Sangkap din ba shawarma? Oo, sangkap sa shawarma ang sibuyas. Oh, ito naman sa hinggil sa Maharlika Fund. Fund ano ba yan? Fund ano ba yung tawag diyan? Maharlika Fund? O sige na, senior na. Galing kay Francisco Noel de Torres. Sabi niya, bakit kaya hindi ang mga sahod at allowances ng mga senador at kongresista ang bawasan at siyang ilagay na pondo dyan sa Maharlika Fund at huwag yung perang ipon ng mga tao? Ba? Nag-thumbs up kagad si yung ating cameraman. Ay, hindi pa rin ating floor director. Kaya maganda rin yung suggestion niya, no? Oh, bakit kaya hindi no na merong ewan ko, pwede ba 'yon yung parang kung gusto din naman ipipilit, no? Pero kung baka merong ganung klase mga parte ng pondo. Oo, na pwedeng i-waive nila, i-donate nila. Kasi may mga pondo yung bawat senador, di ba? Kasi kumbaga meron naman yung mga pondo na yun, may nakalaan doon para sa social works, yes, di ba? Oo. Para sa kawang gawa, mga ospital, etc. Magpapaaral, ano doon. Discretion nila, oo. Yun lang naman yung suggestion ng ating kausiserong Pinoy. Baka pwede po, baka Buchanan, sabi nila. Kailang gano'n, di ba? Buchanan. Gusto ko yun, very Gen Z yun, Buchanan. Nakikita ko sa mga social media, nakakatuloy. Mga Gen Z language. Sige. O ito, pasalamatan naman natin. Marami tayong mga panibagong... Teka lang, bagong pasalamatan. Kasi parang paalala na rin sa public. Kasi marami tayong kilala at mga nakikita na talagang patuloy pa rin talaga yung infection ng COVID-19. Although mild na, pero nakaka-apekto kasi pagka nag-positive. Social distancing naman, okay lang. Nakaka-apekto kasi pagka nag-positive ka, hindi ka makapagtrabaho, di ba? Oo. Hindi makapaso. Di mababawasan ang sweldo. Paano kung ubos na yung sick leave mo? Kung sana kung generous yung company mo, napapayagan ka. Pag na-quarantine ka, bayad ka pa rin, di ba? Oo. No, pero kasi, di ba tumataas nga ang COVID ngayon dahil din siguro sa holiday season, tapos medyo nawawala na yung takot ng mga tao. Pero tama yung sinabi mo, kailangan mag-ingat. Tsaka, yun nga, kahit minsan kasi kaya ng katawan natin, dapat mag-ingat tayo kasi may mga nakaka-interact tayo na immunocompromised o yung mga magulang natin, di ba, na medyo senior na. Kahit na nakakagala-gala na tayo na onte, huwag tayong magpakampante pa rin. Tama. Dapat mag-face mask pa rin kung kailangan mag-face mask, di ba? O social distancing, parang tayo, ganyan. Kahit naubo ka, okay lang yan. Kasi social distancing naman. Tapos lang tuloy ako napano kanina, naalala ko. O sige, tuloy mo na, Monica. Oo, syempre panibagong linggo at meron tayong mga panibagong mga kausiserong Pinoy na sumusubaybay sa atin at nag-iwan din ng kanilang mga pagbati. Ito ba yan? Sila Sherlyn Novilla, si Rosalito Mirandilla at si Liam. Ay, salamat po. Salamat din po kay Roy Mil Buenaflor, Judith Salud Reyes at Eduardo Ramos. Sana po yung mga bago nating viewers sa Serong Pinoy nakapag-subscribe na po kayo. Oo nga. Kasi 50,000 na lang, mag-3 million na po ang TV News and Rescue kaya YouTube channel. Oo, pilitin natin road to 3 million, tama? 3 million. Sana bago matapos ang taon. Oo, i-goal na, nananawagan kami. Road to 3 million tayo. I-subscribe nyo lang, tapos i-ano nyo yung notification na bell. Para po pag kami magsisimula na po, halimbawa, ito ang balita, nanonotify po kayo. Oo, tsaka pag may mga breaking news or mga importanteng sa gasolina, gusto nyo malaman kung tataas o bababa, di ba? Importante yan. Malalaman nyo agad. Pasahe, ng kuryente, lahat tumataas yan. Maraming salamat po ulit mga kasambahay at sa ating mga kausiserong Pinoy ngayong araw ng Lunes.
Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 12 at 17 na nagsasabi, "Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-turi sa harapan ng lahat ng mga tao." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.